Ayon sa Colossians chapter 4, verses 5 to 6, babasahin ko sa Tagalog Contemporary Bible, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi mananampalataya at samantalayin ninyo ang lahat ng pagkakataon na maibahagi ang pananampalataya ninyo. Kung nakikipag-usap kayo sa kanila, gumamit kayo ng mga kawili-wiling salita para makinig sila sa inyo at dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Dapat alam nyo kung paano sumagot sa tanong ng bawat isa. Muli, sa ating episode ngayon sa Expositors Edition, sa biyaya ng Panginoon, tatalakayin po natin ang inyong mga katanungan na ipinadala ninyo, aming mga giliw na taga-subaybay, sa pamamagitan ng ating YouTube channel. Welcome po sa Expositors Edition, where we preach the Word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po si Pastor Eric Cortez. Bago ang lahat, nais po muna nating ipaabot ang ating panalangin at pagdamay sa mga kababayan po natin na nasa lanta ng bagyo. Panghawakan po natin ang ipinahayag sa Psalm chapter 46 verses 1 to 3. Babasahin ko po sa ang Biblia 2001 edition. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa kabagabagan. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman mabago ang lupa, bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat, bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong, bagamat ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Ang panalangin po natin na tulungan tayo ng Panginoon na makabangon mula po sa kalamidad na ito. Siya po ang ating kanlungan at kalakasan. Gusto ko ding pasalamatan kayo, aming mga tagapakinig, sa inyo pong mga encouraging feedback. Ayon po kay username at Quincy Joel Kahilig sa kanyang comment sa ating episode na Today, God is First. Ang ganda po ng message na laging magtiwala sa Diyos na tapat sa kanyang mga pangako. Ngayon ko din po mas na-appreciate yung story ni Prophet Haggai. Salamat po sa inyong pakikinig, username at Quincy Joel Kahilig. Ayan naman po sa ating taga-subaybay na may username na at Dina de Los Angeles 1677, praying that this channel will grow. Ay salamat po, nakaka-encourage po ang inyo pong comment. Nakaka-encourage din ang comment ni username at Mark Louie Magsino. This channel is a great blessing. May God bless this platform more abundantly. Salamat po. Ganyan din po ang aming panalangin, that God may expand the borders of Expositors Edition. Kaya po, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa amin pong YouTube channel sa Expositors Edition, mag-like at mag-share po ng ating mga episodes, maging doon po sa Facebook at sa Spotify. At huwag niyo pong kakalimutan na i-hit ang notification bell para wala po kayong ma-miss na episode ng Expositors Edition. Ganito naman po ang feedback sa ating naging episode na Spiritual Abuse, kung saan naging guest po natin si Pastor Meiji Constantino ng Life Movement. Ayon po kay username at Playing Ayo, napakagandang topic and very well explained po, Pastor E and Pastor Meiji, as someone na nanggaling sa being controlled ng isang toxic leadership.
praise God, at talagang pinalaya at ni-restore ni Lord yung relationship ko with the church leadership, though I'm no longer part of the church na dati ko inaatindan. Salamat po, pastors, and God bless. Purihin po ang Panginoon sa kalayaan na sa Kanya po nagmumula. Ayon naman kay user at Rylin04TV, this is exactly what happened to me. Kaya as of now, mas preferred ko lumayo sa church nila, although struggle ako now, pero gapang pa din sa paanan ni Lord. Sa kanila lang ako lumayo. Ang panalangin po namin na kayo po ay maka-fully recover sa naranasan nyong spiritual abuse. At kung may personal kayong kakilala na nakaranas ng pang-abusong espiritual mula po sa kamay ng kanilang mga leaders at churches, pakibahagi po ang ating episode on spiritual abuse. Nawa ay patuloy po na makatulong ang ating episode sa mga gustong makabangon mula sa kanilang malungkot na karanasan. Nagbahagi naman ng kanyang pananaw si username at PedroJ.1746. What are the roots of spiritual abuse inside and outside the church? Sa tingin ko, number 1, dahil sa paggamit ng words like titles, anointed, at iba pa. 2, pagkakaroon ng separations between the religious leaders and congregation. May mga tao, ang tingin nila sa sarili nila ay mataas ang level ng spirituality. At ang tawag dyan ay spiritual elitism. Spiritual elitism. Dahil dyan, nagiging mababa ang tingin nila sa iba. Number 3, paggamit, tithes, abuloy, at mga verse na may kaugnayan sa mga yan na wini-weaponize nila ang Bible at verse to control the people. It's time to expose this kind of practice inside and outside the church at magkaroon ng good at healthy na environment. Yan din po ang ating panawagan na sa ating pong pag-expose ng spiritual abuse, magkaroon po ng good and healthy environment ang ating pong iglesia. Salamat po sa pagbabahagi ninyo ng inyong opinyon. Gusto ko lang po magbigay ng aking pananaw tungkol sa inyong komento. Una po, hindi masama per se ang gumamit ng mga titulo o titles ng posisyon ng mga church leaders basta ayon sa Bible. Ang masama po ay ang pag-abuso sa posisyon o sa kapangyarihan. Ako po, personally, hindi ako sang-ayon doon sa paggamit ng salitang anointed patungkol sa mga pastor, sapagat lahat naman po ng mananampalataya ay anointed by the Holy Spirit. Subalit, maliban po sa paggamit ng ganung mga katawagan, ang masama po ay ang pag-abuso sa posisyon o sa kapangyarihan. Halimbawa, ang paggamit sa posisyon para sa pansariling kapakanan o pansariling interes, katulad nga ng pagpapayaman sa pamamagitan ng mga offerings ng mga kapatiran. Pangalawa, sang-ayon po ako na hindi tama ang spiritual elitism. Spiritual elitism. Ito po ang tinatawag na clergy-laity dichotomy. Clergy-laity dichotomy. Linawin po natin na may mga tao na talagang itinalaga ang Diyos na manguna sa atin. Tamang-tama po, katatapos lang ng Pastor's Appreciation Month. Ayon po sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 12 to 13, subalit hinihiling namin sa inyo mga kapatid na inyong igalang ang mga nagpapagal sa inyo at namumuno sa inyo sa Panginoon at nagtuturo sa inyo
at lubos ninyo silang igalang na may pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magkaroon kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Tama naman na igalang natin ang mga nagpapagal, ang mga namumuno, ang mga nagtuturo sa atin. Tama naman na lubos nating igalang na may pag-ibig dahil po sa kanilang paglilingkod. Maganda po talaga na mayroon tayong kapayapaan sa isa't isa. Sali po na sabi nga ang pastor, hindi pinagtutulungan. Ang pastor, tinutulungan. Subalit, hindi katwiran ang 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13 na ang mga pinuno, ang mga pastor, mas malapit o mas malakas sila sa Panginoon kumpara sa quote-unquote karaniwang kaanib. Itinuturo po ng Biblia ang priesthood of the believer. Priesthood of the believer. Ang pagiging saserdote o pagkapari ng lahat ng mga mananampalataya. Priesthood of the believer. Kasi nga po, ayon sa 1 Peter chapter 2 verse 9, ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayanang pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilag-gilalas na liwanag. Ang ibig sabihin po ng priesthood of the believer ay magkakapantay ang mga mananampalataya sa harapan ng Diyos. Pastor man o kaanib, magkakapantay sa harapan ng Diyos. Maaring may kanya-kanya tayong katungkulan, may kanya-kanya tayong paglilingkod, ngunit pantay-pantay po tayo ng karapatang espiritual. Pantay-pantay po, pare-pareho po tayo na may access sa Diyos. Pare-pareho po tayong makakalapit sa Panginoon. Wala pong sino man na may hotline sa Diyos. Wala pong mas malakas sa atin sa Diyos. Totoo na may mga taong mas spiritually mature kumpara sa ibang mga mananampalataya. Ayon nga sa Hebrews chapter 5 verses 11 to 14. Babasahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal niyong umunawa. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo. Subalit hanggang ngayon, kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng salita ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lamang ang inyong kaya. Ang sanggol pa ay nabubuhay sa gatas at wala pang karanasan tungkol sa mabuti at masama. Ang matigas na pagkain ay para sa may sapat na gulang at dahil sa pagsasanay ay marunong nang kumilala ng pagkakaiba ng mabuti at masama. Makikita po natin dito na may mga mananampalataya na mature at may mga mananampalataya na immature. Subalit, hindi ito nangangahulugan na mas malakas na silang mga mature sa Diyos kumpara sa iba na immature. At hindi naman lahat ng mga pastor ay masasabing mature. Totoo nga na may mga tao na wine-weaponize, ginagawang sandata ang salita ng Diyos laban sa ibang tao. Kaya nga mahalaga ang iniutos sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 21 to 22. Basahin ko po sa Magandang Balita Biblia. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ang mabuti.
lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Isa sa mga tanda ng spiritual abuse ay ang pagtuturo na hindi tayo maaring sumalungat kumontra sa ating mga pinuno. Na ang pagsalungat, hindi pagsang-ayon sa kanila, katumbas na ng pagsalungat sa Diyos. Gusto ko namang linawin na hindi dahil sa hindi sumang-ayon sa inyo, inyong mga leader, automatic na abuser sila o hindi sila nakikinig. Tandaan nyo hindi dahil sa hindi sumang-ayon o hindi sumunod ang inyong mga leader sa inyong suggestion ay automatic na umaabuso na sila, na hindi sila nakikinig. Subalit tandaan po natin kung may puna po tayo sa ating leaders, may tamang proseso po ng pagtutuwid sa Kanya. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 5 verse 19, sa Tagalog Contemporary Bible, huwag mong papansinin ang paratang sa isang namumuno sa iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Totoo na dapat tayong magpasakop, mag-submit sa mga namumuno sa atin. But we can and we must hold our leaders accountable to the Word of God. Hindi naman po ibig sabihin na dahil tayo'y dapat na magpasakop, ay hindi na ho natin sila pananagutin o hindi na ho natin sila aasahan o susukatin sa mas mataas na panuntunan. We can and we must hold our leaders accountable to the Word of God. Sangayon po ako na it's time to expose this kind of practice inside and outside the church at magkaroon ng good at healthy na environment. Nawa patuloy po na gamitin ng Panginoon ang ating pong naging episode tungkol sa spiritual abuse para po marami pa pong makalaya sa ganito pong sitwasyon. At sana tayo po mga leaders, pakinggan po natin itong mabuti para maiwasan natin na makakumit ng spiritual abuse. Isa po sa inirekomenda namin ni Pastor Erwin na aklat ay ang emotionally healthy spirituality. Kasi po mahalaga po talaga na tingnan din natin hindi lang ating spiritual o physical na kalagayan, mahalaga din po ang ating emotional na kalagayan. Kaya po, dapat po nating i-address ang issue ng spiritual abuse at nawa, ingatan tayo ng Diyos na wag po tayo makaranas at wag po tayo makagawa ng spiritual abuse. Meron naman pong ibang katanungan si username at Rolito Halmas 2257. Noong panahon po ng mga apostles, may Bible na ba? Tulad ng Bible natin ngayon. Paano nila nasabi na kailangan rightly dividing the word of truth? Ginamit ba nila ang parang ito ng kapanahunan nila? Ang unang tanong niya, noong panahon po ng mga apostles, may Bible na ba tulad ng Bible natin ngayon? Meron na po. Meron na po silang Bible na hawak noon, pero pakinggan niyo mabuti yung aking sasabihin. Maaring hindi pa kumpleto yung Bible nila na katulad ng hawak natin sa ngayon. 39 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament. Malamang po, hindi pa buo ang New Testament o ang Bagong Tipan at that time. Pero definitely, hawak na nila ang buong Lumang Tipan o ang Old Testament. Hawak na po ng mga apostol ang Old Testament. Ngayon, kung tutusin, technically, Biblia na po ang tawag nila noon sa Lumang Tipan pa lang. Biblia na ang tawag sa Lumang Tipan pa lang.
Ayon po sa Luke chapter 4, verse 17, ibinigay sa kanya, sa Panginoong Hesus, ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat. 2 beses na binanggit sa talatang ito ang salitang aklat. Sa Lumang Tagalog, ang nakalagay po ay balumbon, scroll. Sa Greek, ang salitang aklat ay biblos, a written document, a book. Ang biblos po ay singular word. Kasi nga, isang aklat lang ang tinutukoy dito. Ang binasa po ng Panginoon dito ay ang aklat ni Isaiah. Ang plural po ng biblos ay Biblia. Biblos, book, Biblia, books. Obviously, dito po natin nakuha yung termino na Biblia. Kaya kung tutuusin po, dahil hawak na nila ang lumang tipan, may hawak na po silang Biblia noon. Sabi nga ni Apostle Paul kay Timothy sa 2 Timothy chapter 3 verse 15, sa magandang balita Biblia, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan na may kapangyarihang magbigay sa iyo ng karunungan tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Pansinin natin na ang sabi ay mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan. Obviously, ang tinutukoy dito ni Paul ay ang lumang tipan. Ngayon, ganito ang mababasa natin sa kasunod na verses, sa verses 16 to 17. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. May mga nagsasabi na ang tinutukoy lamang dito na kasulatan na kinasihan ng Diyos ay ang Old Testament. Marahil dahil sa ang tinukoy ni Apostle Paul sa verse 15 na banal na kasulatan ay ang lumang tipan, kaya may mga nag-aakala na ganun din ang tinutukoy na kasulatan ni Pablo sa verse 16. Kaya tuloy may mga nagkakamali ng akala na hindi itinuturing ni Paul na inspired o kinasihan ng Diyos ang kanyang mga sulat o maging ang kabuuan ng bagong tipan. Subalit, pansinin po natin ang sinabi sa 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 18. Ang matatanda na namamahalang mabuti ay ituring na may karapatan sa ibayong karangalan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa pangangaral at sa pagtuturo, sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik, at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Dito po sa 1 Timothy chapter 5 verses 17 to 18, ipinapaliwanag po dito ni Paul ang tamang pagsuportang pinansyal sa mga namamahala sa church o sa mga pastor. Kaya nga yung iba yung karangalan, double honor, actually double honorarium. Kasi po, ang sabi dito sa verse 18, ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Kaya dito po, ipiniliwanag ni Paul ang tamang pagsuportang pinansyal, ang tamang pasahod sa mga namamahala sa church, sa mga pastor. At bilang patunay, ipinahayag ng apostol na ito ang itinuturo o ang sinasabi ng
kasulatan. Note that he used the word scripture, kasulatan. Ayon po kay Dr. Wayne Grudem sa kanyang Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, thus, the word scripture was a technical term for the New Testament authors, and it was used only of those writings that were thought to be God's words and therefore part of the canon of Scripture. Sa Biblia, kapag binanggit ang salitang kasulatan, ito ay tumutukoy sa salita ng Diyos. Sa mga kasulatan na dapat ay bahagi ng Biblia, hindi tinatawag na kasulatan kapag hindi bahagi ng salita ng Diyos o ng Biblia ang isang aklat. Kaya nang sabihin ni Paul na sinasabi ng kasulatan, ang ibig sabihin, nagko-quote siya mula sa salita ng Diyos. Muli, basahin po natin ang 1 Timothy chapter 5 verse 18. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik, at ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Dito, pansinin po natin, makikita natin na nag-quote si Paul ng 2 verses mula sa kasulatan, mula sa salita ng Diyos. Yung unang verse, huwag mong lalagyan ng busal ang baka kapag gumigiik, mula po yan sa lumang tipan, mula sa Deuteronomy chapter 25 verse 4. Ngunit pansinin natin ang sumunod na verse na binanggit ni Paul. Ang manggagawa ay karapat-dapat sa kanyang sahod. Ang sumunod na verse na kinote ni Paul ay mula po sa Luke chapter 10 verse 7. Mula po sa bagong tipan. At ang tawag ni Pablo sa Gospel of Luke ay kasulatan. Lumalabas po na at that time, sa 1 Timothy, na isulat na ni Luke ang Gospel of Luke. Ayon pa kay Grudem, the first quotation from Scripture is found in Deuteronomy chapter 25 verse 4. But the second quotation, the laborer deserves his wages, is found nowhere in the Old Testament. It does occur, however, in Luke chapter 10 verse 7 with exactly the same words in the Greek text. Kumbaga, ang mga salitang ginamit ni Luke sa Luke chapter 10 verse 7 ang siya ring mga salitang ginamit ni Paul sa 1 Timothy chapter 5 verse 18. And so here we have Paul apparently quoting a portion of Luke's gospel and calling it scripture. That is something that is to be part of the canon. Tinawag din niyang kasulatan ang aklat ni Lucas, ang ebanghelyo ni Lucas, at dahil doon, ipinapahayag ni Pablo na bahagi ito ng Biblia. Someone might object that Paul could be quoting an oral tradition of Jesus' words rather than Luke's gospel. But it is doubtful that Paul would call any oral tradition scripture. Kasi nga, kasulatan. Since the word writing is always in New Testament usage applied to written texts. And since Paul's close association with Luke makes it very possible that he would quote Luke's written gospel. Nakita po ninyo? Parehong tinawag ni Paul na kasulatan ang verse mula sa lumang tipan at ang verse mula sa bagong tipan. Lumalabas na para kay Paul, ang kasulatan ay kapwa
tumutukoy sa Old Testament at sa New Testament. Para kay Pablo, parehong salita ng Diyos ang lumang tipan at ang bagong tipan. Kaya nga, nung sabihin niya sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 na ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, makikita natin na hindi lang lumang tipan, kundi pati bagong tipan ang tinutukoy ng apostol. Kasi nga lumalabas para kay Pablo, ang Old Testament at ang New Testament ay parehong inspired by God. Na ang lumang tipan at ang bagong tipan ay parehong kinasihan ng Diyos. Kasama po pareho yun sa ang lahat ng mga kasulatan. Ganito naman ang mababasa natin sa 2 Peter chapter 3 verses 15 to 16. At inyong ituring ang pagtitiyaga ng ating Panginoon bilang kaligtasan. Gaya rin ng ating minamahal na kapatid na si Pablo, ayon sa karunungang ibinigay sa kanya ay sinulatan kayo. Gayon din naman, sa lahat ng kanyang mga sulat na sinasabi sa mga iyon ang mga bagay na ito. Doon ay may mga bagay na mahirap unawain, na binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan sa ikapapahamak din nila. Pansinin po natin yung mga salitang gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Ang sabi po ni Peter, binabaluktot ng mga hindi nakakaalam at ng mga walang tiyaga ang mga sinulat ni Pablo, gaya rin naman ng kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan. Dito makikita natin na ipinantay ng apostol ang mga sinulat ni Paul sa ibang mga kasulatan. Na ang mga sinulat ni Paul ay kasulatan din o salita din ng Diyos. Kapag tiningnan po natin ang chronology ng bagong tipan, nang isulat ni Paul na ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, lumalabas na halos kumpleto na ang New Testament. At that time, lumalabas po na ang mga general epistles na lang ang kulang. Tinawag po na general epistles kasi kumbaga po ay pangkalahatan ang mga sinulatan. Kasi sa mga sulat ni Paul, meron siyang sulat para sa mga churches, may sulat siya para sa mga individuals at pastor. Ang mga general epistles ay ang Hebrews, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, at Revelation. Alangan naman na dahil hindi pa nasusulat ang mga ito nung time na sabi ni Pablo na ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos, alangan naman na hindi kasama ang mga sulat na ito, yung Hebrews, 1 John, 2 John, 3 John, Jude at Revelation, sa mga kasulatang kinasihan ng Diyos. Ibig bang sabihin for example, kasama sa kasulatan ang Gospel of John. Tapos, hindi kasama ang isusulat pa lang ni John na 1 John, 2 John, 3 John at Revelation. Ulitin ko po ang sagot ko sa tanong na noong panahon po ng mga apostles, may Bible na ba tulad ng Bible natin ngayon? Meron na po. Meron na po silang Bible na hawak noon. Maaring hindi pa kumpleto, na katulad ng hawak natin sa ngayon. 39 books in the Old Testament, 27 books in the New Testament. 66 books in total. Malamang, sabi ko nga, hindi pa buo ang New Testament o ang Bagong Tipan at that time. Subalit bago namatay ang huling apostol na pumanaw, si Apostle John, na kumpleto na ang Bagong Tipan.
at ang bagong tipan ay kasulatang kinasihan ng Diyos katulad ng lumang tipan. Ang karugtong na tanong ng kapatid natin ay paano nila nasabi na kailangan rightly dividing the word of truth? Ginamit ba nila ang paraang ito ng kapanahunan nila? Una, iniutos ito ni Apostle Paul sa 2 Timothy chapter 2 verse 15. Basahin po natin sa New King James Version. Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Sa Tagalog, pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Ang sabi dito sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, pagsikapan natin na maging subok o karapat-dapat na lingkod ng Diyos na walang dapat ikahiya. At kasama sa dapat natin pagsikapan bilang kanyang mga manggagawa upang tayo po'y maging subok, maging karapat-dapat, ay ang paggamit ng wasto sa salita ng katotohanan. We are to do our best to become approved workers of God who have nothing to be ashamed of. And we do that by rightly dividing the word. Sa New International Version, correctly handling the word. Makikita po natin na may wasto at hindi wasto na paggamit ng salita ng katotohanan. There is a right way and a wrong way of dividing the word, interpreting the word. There is a correct way and a wrong way of interpreting or handling the word. Hindi ba marapat lang na dahil sinusunod natin ang Diyos ng salita, ay dapat natin pag-aralang mabuti ang salita ng Diyos. Dapat nating pag-aralan ang salita ng Diyos ng mabuti sapagkat mahal natin, sinusunod natin ang Diyos ng salita. Pinuri pa nga yung mga taga-Berea dahil ganito nga ang ginawa nila, sabi sa Acts chapter 17 verse 11. Ngayon ang mga ito, yung mga taga-Berea, ay higit na mararangal, more noble, kaysa mga taga-Tesalonika, sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Hindi lang ho sila willing-wili sa pakikinig sa mga pangangaral ni Pablo, kundi kanila daw pong sinasaliksik, inaaral ang Biblia araw-araw para mapatunayan kung totoo nga ang mga sinasabi ni Pablo. Kung ginawa nila ito noon, dapat din natin itong gawin ngayon. Ang Diyos ay Diyos ng katotohanan. At dapat lang na makatotohanan o tama ang pagkakaintindi natin sa kanyang mga salita. Sabi ko nga, kung mahal natin ang Diyos ng salita, ay pahalagaan natin ang salita ng Diyos. Ito bang rightly dividing the word? Ito bang correctly handling the word? Ang paggamit ng wasto sa salita ng katotohanan? Ginawa ba ito mismo ng mga apostol? Oo naman. Alam niyo, may nabasa ako noon na nagko-question sa hermeneutics o Bible interpretation. Ang sabi niya, gawa lang daw ng tao ang mga rules of interpretation at hindi daw dapat ilapat ang batas ng tao sa batas ng Diyos. Sa madaling salita, hindi siya gumagamit ng rules of interpretation. Mawalang galang na po, pero kaya nga kung ano-ano yung itinuturo niya mula sa Biblia. Lumalabas po, mukhang hindi naman niya talaga naintindihan ang hermeneutics.
Halimbawa, isa sa rules of interpretation ay interpret according to grammar. Interpret according to grammar. Isa sa rules ng grammar ay yung bilang o number. Diba kailangan nating makita kung singular o plural yung tinutukoy. Bahagi po yun ng grammar. Ganito yung mababasa natin sa Galatians chapter 3 verse 16. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa inyong binhi na si Kristo. Pansinin natin that the Apostle Paul appealed to grammar here. Anong sabi ni Paul? Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami o plural, kundi tungkol sa iisa at sa inyong binhi na si Kristo singular. Hindi sinasabi at sa mga binhi plural, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi singular. He appealed to number here. He explained that seed, referring to Christ, was singular and not plural. Kaya makikita po natin dito na maging ang mga apostol ay gumamit ng rules of interpretation. Katulad nga nitong interpret according to grammar. Mismong ang Biblia ang nagbigay sa atin ng halimbawa ng huwaran kung paano po natin i-interpret ang Biblia. Kaya hindi po ito batas ng tao na inilapat sa batas ng Diyos. Mismong ang salita ng Diyos ang nagpakita ng huwaran, ang nagturo sa atin paano natin i-interpret ang Biblia. Isa pang halimbawa, isa sa paraan ng pag-interpret sa Biblia ay ang tinatawag na cross-referencing. Ang tawag po dito ay analogy of Scripture. Ang analogy of Scripture o cross-referencing, ito po ay pagkukumpara ng isang talata sa iba pang mga talata ng Biblia. Subalit, ingat lang tayo dito sapagkat hindi ibig sabihin na magtitinikling tayo sa Biblia o pagdudugtungin natin yung mga talata na wala namang kinalaman sa isa't isa. Siyempre, bago tayo umabot sa cross-referencing, tiningnan muna natin yung context, inaral natin yung grammar, inintindi natin yung kahulugan ng mga salita, tiningnan po natin yung intent o layunin ng may akda, yung sumulat po ng aklat na pinag-aaralan natin, tiningnan din natin yung mga background, yung mga likurang pangyayari, bago po natin ikumpara o idugtong yung talata sa ibang mga talata ng Biblia. Kasi iba naman yung ginagawa ng iba, ang tawag naman ay proof texting. Pinagsasama yung mga talata na hindi naman dapat pagsamahin. Subalit, sabi nga, abuse is not an excuse against proper use. Hindi dahil may mga nagpo-proof texting, hindi dahil sa mga may nagdudugtong ng mga talata na hindi dapat magkadugtong, hindi na ho natin ikukumpara o pagdudugtungin ng mga talata ng Biblia sa iba pang mga talata na dapat na idugtong sa kanya. Ayon po kay Dr. Thomas Howe sa kanyang article na The Analogy of Faith, The Scripture Interprets Scripture, na lumabas po sa Christian Research Institute website, all Scripture is in agreement and will not contradict itself. It assumes the unity and harmony of teaching throughout the Bible. In other words, when multiple passages say something about a topic, either explicitly or implicitly, kumbaga either directly or indirectly, then what those passages say about that topic
will be consistent and will not be contradictory. Kumbaga, sa pagkukumpara natin sa pagdudugtong, maaring may sinabing isang talata na kailangan dagdagan ng sinabi ng ibang talata tungkol sa paksang yun. Pero hindi sila magiging magkasalungat dapat. Dapat consistent. Makikita po natin yung analogy of Scripture nang tuksuhin ng kaaway ang Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4. Nang hamunin niya ang Panginoon, nang hamunin ng dyablo ang Panginoon, na gawing tinapay ang bato, sumagot ang Panginoong Hesus sa verse 4. Nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ito pong verse na ito ay mula po sa Deuteronomy chapter 8 verse 3. Ganito naman po ginawa ng kaaway sa verses 5 to 7. Pagkatapos ay dinala siya ng dyablo sa banal na lungsod at inilagay siya sa taluktok ng templo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Sapagkat nasusulat, siya'y mag-uutos sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka masaktan ang inyong paa sa isang bato. Dito naman, makikita natin na nag-quote ang kaaway mula sa Psalm 91 verses 11 to 12. Bumanat din ng talata mula sa Biblia yung dyablo. Kaya nga paalala natin, hindi porke bumabanggit o sumisitas ng talata sa Biblia, tama na yung tinuturo. Katulad ng ginawa ng dyablo. Dito makikita natin, bumanat din ng talata mula sa Biblia ang dyablo. Kaya nga sinasabi natin, hindi porke sumitas ng talata, tama na yung tinuturo. Katulad nga nung ginawa ng dyablo na ito. He quoted Psalm 91, 11 to 12 out of context. Pinalalabas niya na kung tatalo ng Panginoon mula sa taluktok ng templo, iingatan siya ng Diyos. Subalit, pansinin natin ang naging sagot ng Panginoon sa verse 7. Nasusulat din naman. Nasusulat din naman. It is also written. Huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Totoo na may sinabi sa Psalm 91, 11 to 12 na nagbibigay ng proteksyon ang Diyos. Nasusulat din yun. Subalit nasusulat din naman, at ito'y mula po sa Deuteronomy chapter 6 verse 16, na hindi naman ito nangangahulugan na tutuksohin na natin ng Diyos. Hindi itinanggi ng Panginoon na ipinangako ng Diyos ang kanyang proteksyon sa kanyang mga hinirang. Subalit hindi ito nangangahulugan na susubukin na natin ang Diyos. Hindi ibig sabihin na dahil may proteksyon ng Diyos, ilalagay na natin ang ating sarili sa kapahamakan. That we will put ourselves in harm's way. Dito makikita natin ang halimbawa ng analogy of Scripture, ng pagkukumpara ng isang talata sa ibang talata. Dito makikita natin na maging ang Panginoon ay gumamit ng rules of interpretation. Ang Panginoon at ang mga apostol ay gumamit po ng hermeneutics o rules of interpretation. Hindi po gawa-gawa lang ng tao ang mga rules na ito. Inuulit ko, mismong ang Biblia ang nagbigay sa atin ng halimbawa kung paano natin i-interpret ang Biblia. Ngayon may follow-up question naman po si username at Rolito Halmas 2257. Kaninong interpretasyon ang susundin natin? Sa evangelicals, lahat gumagamit ng hermeneutics. Bakit nagkakaiba din ng paliwanag? Alam nyo po, totoo na
lahat po ay tinuturuan, inaasahan gumamit ng hermeneutics. Ang challenge kung consistent sa paggamit ng hermeneutics. Ang challenge ang pagiging faithful, consistent sa paggamit o sa paglalapat ng rules of interpretation. Isa sa dahilan sa mga pagkakaiba ng interpretation ay ang hindi pantay o hindi consistent na paggamit ng hermeneutics. May mga pagkakataon kasi na may mga taong may nakasanayan na paliwanag sa isang talata. Subalit kung susuriin, hindi pala ganun ang sinasabi. Ang malungkot, sa halip na baguhin, pinanindigan na ang pagkakamali. Dapat to maging handa ho tayo matuwid. No? Kung ang ating po mga tagapakinig, katulad ng mga taga-Berea, na wiling-wili sa ating pangangaral, sa pakikinig sa ating pangangaral, maganda na sinasaliksik nila ang kasulatan para makita kung totoo nga yung tinuturo natin. At kapag napakita na may pagkakamali tayo, tanggapin natin yung pagkakamali at baguhin natin yung ating paliwanag. Huwag na natin panindigan. Hindi natin tinatanggi na may mga pagkakaiba ng interpretation ang mga evangelicals. Subalit kung ating pong titingnan, hindi naman sa lahat ng pagkakataon nagkaiba ang mga evangelicals o Bible believers. Pagdating sa essentials of the faith, sa Trinity, sa salvation by grace alone, through faith alone, in Christ alone, sa kahalagaan ng kamatayan ng Panginoon at ang kanyang muling pagkabuhay at kanyang muling pagbabalik, sa mga essentials of the faith, makikita po natin nakakaisa ang mga evangelicals. What unites us is much more than what divides us. Inaamin natin na may mga pagkakaiba, subalit sa mga non-essentials lang. Katulad halimbawa ng, paano ba ang pagbabautismo sa tubig? Lubog ba, o wisik, o buhos? Kung titingnan po natin, nagkakaisa ang mga evangelicals na hindi nakakaligtas ang bautismo sa tubig. That is unessential. Salvation is unessential. But the mode of baptism, whether by immersion, by sprinkling, or by pouring, is a non-essential. Yes, we need to discuss it further. We all need to grow in the knowledge of His Word. Sa Bible, may makikita po tayo maging ang mga sinaunang mananampalataya na pagkakaiba sa opinyon o sa kuro-kuro. Subalit malinaw na non-essential o walang kinalaman sa kaligtasan ang kanilang pagkakaiba. Sabi nga sa Romans chapter 14 verse 1, ngunit ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo hindi upang mag-away tungkol sa kuro-kuro. May mga pagtatalo tungkol sa pagkain, may mga pagtatalo tungkol sa mga pista o mga araw na mas mahalaga kaysa sa iba daw. Subalit, ang sabi po ni Pablo, hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. Pansinin natin may pagkakaiba ng kuro-kuro maging ang mga naunang Kristiyano. Ang utos sa atin, tanggapin natin ang isa't isa sa kabila ng mga pagkakaibang yon at huwag natin itong pag-awayan, sabi nga po sa verse 1. Of course, mananagot tayo sa Diyos, maging sa ating mga opinyon. Kaya nga ang sabi sa verse 12, kaya't ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. At ang sabi sa verse 5 nga, hayaang mapanatag ang bawat tao sa kanyang sariling pag-iisip. O sabi po sa Magandang Balita Biblia, dapat tiyakin ng bawat isa kung ano ang kanyang pasya tungkol sa bagay na ito. Magalangan tayo, huwag tayo mag-away, pero dapat magsikap tayo pare-pareho na matiyak kung ano dapat ang ating maging pasya sa mga bagay na ipinagkaiba natin. Kaya din po may pagkakaiba sa pagpapaliwanag ang mga evangelicals. I have to acknowledge that we are dealing with the Word of God. Sabi nga sa Isaiah 55 verse 8 to 9, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan
ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. May mga katuruan talaga sa Biblia na hindi abot ng ating pag-iisip at tanging ang Diyos ang makapagpapaliwanag, kaya nga magkakaroon tayo talaga ng pagkakaiba. Salamat po sa inyong katanungan, username at Rulito Halmas 2257, at nawa nakatulong po ang ating kasagutan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang pagtalakay dito po sa Expositors Edition. Kami po ay napapakinggan sa CARE 104.3 Dway FM sa Bicol at sa 1116 DXAS, your community radio sa Basilan, Zamboanga, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.